Happy na si Tonton! Ba, teka. Hi, ako nga pala si Shinaya Kriel Tampiok from BSTM 2-8. At ngayon, ikikwento ko sa inyo ang aking mga favorite leisure activities. Pero bago yan, ano nga ba ang leisure activity? Ang leisure activity ay mga gawain na ginagawa ng isang tao para magsaya o magpahinga sa kanyang libreng oras. Marami kasi talaga akong hilig na gawin. May indoor, may outdoor, may social, at may mga creative na activities. At ang ilan sa mga doon ay mga gusto ko talagang gawin, tulad ng jogging. At mahilig din ako magbasa ng libro, mahilig manood ng movies, at pumupunta sa mga sinihan. At mahilig din ako makinig sa mga music, tulad ng mga praise and worship songs. At mahilig din talaga ako sa mga social activities kagaya ng going out for meals with families and my friends. Also attending parties, nagpa-participate din ako sa mga community events tulad ng fairs, nagkakaraoke with friends, nagbo-volunteer work in local charities, or community programs dahil may organization ako at mahal ko ang mga bata at marami pa akong mga hilig na gawin. Ngayong araw, nais ko ibahagi sa inyo ang ilan sa mga bagay na ginagawa ko para mag-relax at mag-enjoy. At ang mga simpleng leisure activities na ginagawa ko ay malaking epekto sa aking well-being. Gusto ko sanang magbigay ng ideya kung paano ito nakatulong sa akin at baka magustuhan niyo rin gawin. Tara! Samahan niyo ako. Isa talaga sa mga paborito kong gawin ay ang pumasyal at kumain sa labas. Kaya nga sa dahil masaya itong gawin, ang lagi kong sinasabi na healthy living ay nagiging cheat day. Oops! Cheat days! Tsaka para sa akin, ang pagkain ay hindi lang sustansya. Ito rin ay isang paraan na pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng isang lugar. Tsaka iba talaga ang saya kapag kasama mga mamahal sa buhay. Isa pa sa mga activities na hindi ko kayang palampasin ay ang mag-out of town. Wala nang higit pa sa pakiramdam ng makapag-relax sa mga lugar na tahimik. At syempre, malayo sa ingay ng lungsod. Lalo na kung ang lugar ay may mga gagandang tanawin. Hanggang sobrang nakakatulong ko sa akin dahil nakakalimutan ko lahat ng stress at nakakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. At syempre, ang panonood ng movies ay isa rin sa activities na hindi mawawala sa aking listahan. Napunta rin minsan sa mga sinihan para ma-enjoy ko ang makakapanoorin. Sa pang bagay nagpapasaya sa akin ay ang pagbabasa ng libro. Para sa akin, nakakatulong to sa aking mental na pag-iisip dahil may mga libro akong binabasa na nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Syempre, at mga bagong kaalaman. Para sa akin, ito ay isang magandang paraan para mag-reflect at mag-grow bilang tao. At isa pang hindi mawawala sa aking listahan ay ang pakikinig ng praise and worship songs. Para sa akin kasi ang mga kantang ito ay hindi lamang nagsisilbing musika, kundi isa ring paraan ng pagpapalakas ng ating faith at relationship kay God. At kapag nakikinig nga ako nito, nararamdaman ko ang presence ni God at mas nagiging positive ako sa buhay. At hindi lang yan, syempre hindi mawawala ang karaoke. Ang pagkanta kasama ang mga kaibigan ko ay isang way ng pagpapalabas ng saya at stress. Hindi lang kami nag-enjoy sa pagkanta, kundi nagiging pagkakataon din ito para magbanding at magsaya. At ang aking pinaka-paboritong hobbies o ang madalas kong ginagawa ay ang pagja-jogging. Ginagawa ko talaga ito sa aking libreng oras, tuwing umaga o kaya sa mga hapon. Hindi lang ito nakakatulong sa aking katawan, kundi nakakagaan din sa pakiramdam. Dahil habang tumatakbo ako, parang binabayaran ko lahat ng stress sa araw na yon. At sa bawat takbang ko, nakakaramdam ako ng saya. At totoo nga hindi nga lang ito nakakatulong sa ating pisikal na katawan, nakakabawas din ito ng pagre-relapse lalo na kung pag namimiss mo na siya. Joke lang po. Mahilig din ako maibahagi sa mga organization, lalo na kung may kinalaman ito sa mga bata. Mahal ko ang mga bata at nakikita ko ang halaga ng pagtulong sa kanila upang magkaroon ng mas magaan at mas magandang buhay. Ang mga simpleng activities tulad ng pagtuturo, pagsuporta, o kahit pakikisalamuha sa kanila ay may malaking epekto. Hindi lamang sa kanila, kundi para na rin sa aking personal na kasiyahan. Ayun lang ang mga favorite kong leisure activities na ginagawa. Mga activities na ito ay malaking epekto talaga sa aking physical at mental na kalusugan. Jogging ay nakakatulong sa aking katawan, habang ang pag-attend ng parties at community events ay nagbibigay saya at bagong koneksyon. Ang karaoke at volunteer work naman ay nagpapalakas sa aking emotional na well-being. Sa totoo lang, lahat ng ito ay nakakatulong para magkaroon ako ng balanse sa buhay. At higit sa lahat, ang pakikilahok sa organizations para sa mga bata ay nagpapalawak sa aking pananaw sa buhay at isa pa ay nagbibigay ng mas malalim na kasiyahan. Sa totoo lang, ang mga simpleng bagay na ito ay nagiging daan para maging mas masaya at fulfilled na buhay. Kaya kung gusto nyo ring maghanap ng mga paraan upang mag-relax, mag-enjoy at mag-grow, baka makatulong sa inyo ang mga bagay na ito. Hindi nga kailangan ng malaking plano,
o gastos. Ang mahalaga ay maglaan ng oras para sa sarili. At syempre sa mga bagay nagpapasaya sa'yo. Kaya nga kung may natutunan kayo mula sa video ko, sana maglaan din kayo ng oras para sa inyong mga leisure activities. Kaya nga kung gagawin nyo yung mga bagay na ginagawa ko, ang important pa sa mahalaga ay ginagawa nyo ito ng may kasiyahan o happiness. Alam ko na ang bawat tao may kanya-kanyang paraan ng pagpapahinga at pagkakaroon ng kasiyahan. Dahil lahat tayo may iba't ibang hobbies at interest. Kaya mahalaga maglaan tayo ng oras para mag-explore ng bagong activities o bumalik sa mga paborito nating gawin. Hindi lang ito tungkol sa pagpuno ng oras, kundi sa pagpapalaga sa ating mental at physical na kalusugan. Kung hindi nyo pa nasusubukan ng mga activities sa pinakita at mga sinabi ko, baka ngayon na ang tamang panahon. Kaya kayo sabihin nyo sa akin kung ano ang mga paborito ninyong gawin sa inyong libreng oras. Minsan nakakatulong din tayo sa isa't isa sa paghahanap ng mga bagong bagay na magpapasaya sa atin. At huwag kalimutan na ang mga kaligayahan ay mga nasa simpleng bagay. Kaya't maglaan ng oras para sa inyong mga sarili at mag-enjoy sa mga small moments. Salamat muli sa panonood. Sana'y magpatuloy tayo sa pag-aalaga sa ating mga katawan at isipan sa pamamagitan ng leisure activities. Hanggang sa muli, mag-ingat at laging maging masaya.